We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern ug Western Mindanao. Kini ang pinakalapad kapag balita gikan sa South Central Mindanao. Aniya na mga unang balita. Libuan ka rice retailer sa Davao Region ang nakadawat na og subsidiya subay sa pagpatuman sa price cap sa bugas sumala sa DTI 11. Ani ang report ni Jandy Esteban. Kapin 3,000 ka rice retailers ang nahataga na og subsidiya nga naapektuhan sa pagpatuman sa price ceiling. Subay sa gipagulang Executive Order No. 39 ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kini sumala sa DTI Region 11 base sa talaan sa DSWD nga maoy nanguna sa pag-apod-apod sa maong assistance. And meron kasi kaming special assignment and that is to validate who are the retailers that are registered and are selling it within the proposed 45 peso and 41 peso per kilo. So yun yung role namin during that time, and in coordination also with the SWD, we the identified qualified retailers are endorsed to them for the distribution of the payouts. Dugang sa DTI 11 atol sa ilahang inspeksyon subay sa pagpatuman sa maong mando, dunagayoy mga wala misunod. Daan ang giingon sa pipila ka rice retailers nga mahal ang ilahang komprada, maong dili pa nila mapaubsan ang presyo sanglit malugi sila. Sa maong mando, dapat 41 pesos per kilo ang presyo sa regular milled rice, samtang 45 pesos per kilo ang sa well-milled rice. We monitor the warehouses kasi dun yung mga possibility of hoarding, no? So we will still continue with that. Daan ang gianunsyo ni President Marcos Jr. ang paglift sa price cap sukad Oktubre 4. Apan sumala sa Department of Agriculture Region 11 nga wala pa sila nadawat nga formal nga dokumento subay sa maong mando. Meron pa ring price cap, no? Wala pa gud siya na totally na lift. And we're waiting. Although nga doon sa directives ng central office is there is no lifting yet of the price cap. There is pa rin, and the price monitoring is we continue the monitoring. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Dengue outbreak gideklara sa lungsod sa Alabel, Sarangani. Kinihuman may kabat na sa kapin 600 ang natalang kaso. Ani ang report? May kabat na sa 638 ang kaso sa dengue nga natala sa lungsod sa Alabel, Sarangani. Sukad permirong simana sa January hangtod October 2023. Sumala sa Municipal Health Office Alabel. Sobra doble ang gitaas sa dengue cases karong tuiga kung itandi niadtong 2022 nga anaa lang sa 270 cases sa susamang period. Busa gideklara sa LGU ang dengue outbreak sa lungsod. Sa 638 ka kaso, sagad matud pa dinhi mga lalaki nga anaa sa 336 ang ihap, samtang 302 niini mga babae. Sagad niini mga bata. Mas dako yata karon, labi na kay naapata sa week 40, napay remaining weeks. Usually ang mga children below 10 years old nagakomprise siya og about 61.1%. In figure 390 cases. Sa datos sa MHO, sa 14 ka mga barangay sa lungsod, 5 dinhi ang nakatala og sobra 50 ka kaso. Ang barangay poblasyon ang dunay pinakataas nga kaso, nga ana sa 187 dengue cases ug usa ka residente ang namatay. Gisundan sa barangay Maribolan nga dunay 70 ka kaso, barangay Spring nga dunay 66 ka kaso, barangay Bagakay nga dunay 56 ka kaso ug barangay Alegria
nga dunay 53 ka kaso. Ang barangay Bagakay declining na, wala na siya sa epidemic level. Whereas the other barangays na sustained gihapon ang iyahang presence bitaw sa dengue. Busa narawagan karon ang MHO Alabel nga batasanon gayod ang pagpuhag sa posibleng puy-an sa lamok aron mapugnan ang pagsaka sa kaso. Pinaka-importante gyud nga ilang gina campaign sa community kanang ginapromote tong 4S nga gi-recommend sa Department of Health, meaning natay measure nga to search and destroy breeding sites of mosquitoes. Gina-campaign po namo ang early consultation sa mga suspected cases para magiyahan nato ang mga parents or adults. Gawas ni ana, ginaawhag sab sa MHO ang pagsuot og mga long sleeves nga mga sanina, paggamit og mosquito net ug uban pa. Dungan niini nagpahigayon sab og search and destroy ang mga tulonghaan sa lungsod aron malikay sa dengue ang mga learner. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humabil para sa At Home with GMA Regional TV. Arestado ang mayor sa Dato Salibo sa Dato Piang sa Maguindanao del Sur sa kasong murder. Upat ka mga kaubanan niini mitahan sa otoridad. Gisilbi sa kapulisan ang warrant of arrest batok kang Dato Piang Mayor Sulaiman Sandigan pasado alas 7 sa gabi adlaw Miyerkules sa Barangay Magasnong, Dato Piang, Maguindanao del Sur. Kini may kalabutan sa kasong 2 counts of murder sa mayor. Among warrant of arrest giisyu sa presiding judge sa 12 Judicial Regional RTC Branch 15 sa Cotabato City nga walay girekomendang piyansa. Samtang misurrender sab sa Criminal Investigation Detection Group Regional Forensic Unit BARM ang upat ka mga kaubanan sa mayor nga sila Sandigan Abdul Rahim Muhammad, Senda Penex Sandigan, Teng Sandigan o Wahab Kasim. Ang 5 lakip sa 20 ka mga sospek ug ang usa kagiilang John Does nga matod pa subject sab sa warrant of arrest sa kasong murder. Sa karon, nagpabiling at large ang 15 pa ka mga sospek nga nalambigit sab sa kasong giatubang sa mayor. Nakakustodiya na among alkalde sa CIDG RFU Bar Custodial Facility kauban ang upat ka mga sospek samtang ginahulat ang inquest proceedings. Wala pa'y pahayag ang mayor kalabot ni ini. Mga kapuso, pinasahi ang pagsugat nato sa ato ang Bear Morning tungod makauban nato ang sa upcoming serye nga masaksihan sa GMA Afternoon Prime. Let's welcome Anjo Damiles, Carla Villana, and Beauty Gonzalez. Mayong buntag guys, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Yes, mayong buntag! Thank you at welcome niyo po kami dito. Maayong buntag po sa inyong lahat. It's good to be back. Nice. Kumusta naman ang inyong experience sa recently concluded na araw ng Santa Cruz? Ano bang pinakamasarap na pagkain na na-try niyo sa Davao? Sobrang dami, Sobrang dami. Prutas, seafood, madaming, yan ang, of course, the best dito sa Davao. So, hindi pwedeng hindi mawala yung mga yan na hahanda nila sa amin lagi pag pupunta kami dito. Kaya syempre, seafood, fruits. Pero guys, may bagong serye na aabangan ang mga kapuso viewers natin, no? Ngayong November, can you please tell us more about it? Yes, ito ay ang Stolen Life. So, napaka-interesting ng kwento dahil tumatakbo siya sa buhay nitong dalawang magpinsan na sina Farah at Lucy. At merong may tinatawag silang talent na astral projection or yung pag-astral travel na gagamitin dito sa kwento ng Stolen Life. And you, Beauty, compared sa previous project mo, ano ba ang kaibahan ng role mo sa Stolen Life? Well, I'm bad here. Bad, as in B-A-D. And I enjoy doing it. Okay. For the role, kasi parang nakaka-enjoy ka. Iba naman kasi I've always been doing like yung mga bida or it's all the same to me, bida kontra bida or like a support role. Pero this is like sobrang na-explore ko yung self ko when it comes to act. Ito naman, kay Sir Anjo naman. Yes. How does it feel na makasama mo at naggagandahang aktres? Ibang feeling working with them for the first time. Si Beauty, intense. Sobrang intense. Wala akong masabi. Si Miss Carla, iba rin ang presence ni Miss Carla when it comes to the set. Miss Beauty, Miss Carla, and Sir Anjo, daghang salamat sa iyong oras nga gihatag o gihatag din sa At Home with GMA Regional TV. Please invite our kapuso viewers sa Mindanao nga atangan ang Stolen Life. Hello mga
Nueva Ecija, it's good to be back. Maayong buntag ninyong tanan. Lapit na ang The Stolen Life ngayong November 13? Oh, dali! November 13, 2023. Oh, wow! Okay. Pero, panghapon po ng GMA Afternoon, sana po supportahan niyo po kami. Kasama ko po si Gabby, Concepcion, Divine, and many more. Carla, Anjo, and prepare. Fasten your seatbelt because it's gonna be a bumpy ride. And don't forget to follow Beauty_Gonzales. Only in Instagram. Yes, mga kapuso po namin dito. Naku! Ito po talaga dapat ninyong abangan. Ang Stolen Life sa November 13 na po yan magsisimula. Mga kapuso, tutok lang kay Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, it's #Friday na Sab. Ug laing berkantahan ang among idalit kaninyo. This morning atong makauban ang local artist nga si Kyle Ibanez. Kyle, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Yan, good morning Sir Kent and good morning kapuso. Yan. Kyle, unsa bay feeling nga ana kakaron dinhi sa At Home with GMA Regional TV? Actually, na-overwhelm ko and medyo nakulbaan pod ko kay first time jud nako jud makuha na kong talent sa TV. Okay. Yes. So this is your first time? Yes po. Mga kapuso, no, kung unsa kalamig ang panahon karon, ingana pod kalamig ang boses ni Kyle Ibanez. Kyle, kinsa ba ang imuhang inspiration bitaw sa pagkanta? Akong inspiration sa pagkanta is ako ang lola jud na namatay na. At first man god, siya man jud nagtudlo sa ako amo kanta. Okay. And tugikan pa bata pa ko hantud sa nag-edad ko 6. Oo. Okay, 6 years old namatay na man god siya. Okay. So mga unsa pud na mga song ang iyahang ginatudlo sa inyo dati? Like unsa ba nga mga songs? Kanang mga kanta ni Sarah Geronimo, Sarah. Celine Dion, mga ingon na kanta. Naabutan pa sa imong lola ang kanang mga time ni Sarah Geronimo, yes ingana. Po. So unsa ba na specific song ni Sarah ang iyahang ginatudlo sa inyo dati? Kanang My Heart Will Go On pero iyahang nga version na To Love You More. Okay. Kay pang contest good na siya. Okay. And dati jud mo kanta ko kay mura ako kanang tuod jud mo kanta. Lisod jud kay kutudloan jud and then karon nga nagbanda-banda na ko, naggigig. Di na na-enhance ang ako ang kuan sa tao. Okay. And I'm sure you've gone to many shows, no? My question is, maka-feel pa ba ka o gakulba before ka mag-perform? Siyempre, maka-feel jud. Pero pag nana ka sa stage, mawala naman po siya kay pag makita na nimo ang tao nga support nila, na mawala na jud ang imong kakulba jud. Okay. Pero curious ang atong mga kapuso, no? Like, how do you shake it off? Like, paunsa ba nimo walaon? Unsa ba imong ginabuhat para mawala ang imong kakulba? Tingana. Think happy thoughts lang. Think happy thoughts, correct. Bisan sa unsang nga butang Kyle, no, dapat always jud ta nga naga-think og happy thoughts, especially karong adlaw, no, kay Friday the 13th man di ay. Oo. Yes, ala bitaw, no. 13th man karon, no. Oo, exactly. Ug sa karon ba Kyle, bare you've mentioned earlier, no, nga karon nag-stop ka sa pag-eskwela. Ngano man na? Financial problem nam jud siya, sir, kay akong parents dili makaya og provide pang college tuition ba, and then ako lang nagapaskwela sa ako ang sarili. That's why karon kanang kulang pa man ang ako ang bayad. So nagaipon pa ko para next school year dili na ako mag-stop na eskwela. Padayon lang. So para sa imuha Kyle, unsa ba ang imuhang gusto isulti sa mga aspiring singers bitaw nato nga gusto i-pursue ang karera sa pagkanta? Ang kanang padayon lang jud sa inyong pangarap. Ayan, kay gikan pud ko anang nangarap pud ko dati and then karon nakatungtong pud ko sa stage jud kay dati gina-imagine ko lang ba and then wala pud ko nag-expect nga karon maano na ako sa stage, makita ko ninyo sa stage, para karon sa TV. Ayun. Kyle, before we end this interview, unsa ba ang gusto nimo ikasulti sa ato o sa imuhang mga fans o sa imuhang family and friends? Ayan, thank you so much sa mga nag-support sa ako, guys. Ayan, sa akong friends, sa akong fam, especially sa akong mamagpapa na grabe jud ka supportive. And of course, sa mga fans na dira sa Davao, dito Davao Oriental. Maraming salamat po, everyone. Daghang salamat Kyle og mga kapuso. Tutok lang kay Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.
Kapin gatos ka mga magbanay ang apektado human kapin gatusab ka mga kabalayan sa usa ka barangay sa Zamboanga City ang gibaha atol sa kusog nga ulan sa syudad kagahapon. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa hulagway nga kuha sa mga opisyales sa barangay, makita ang tubig baha nga mipadulong sa pipila ka mga kabalayan sa Sitio Mangga, Barangay Bolong, Zamboanga City. Kini human mibundak ang ulan Miyerkules sa hapon. Ang ubang residente, gisaka na sa taas nga bahin sa ilang panimalay ang ubang gamit aron dili kini mahumol sa tubig baha. Sa avenida ya, tapurkura kami dito nung kami animal, pukuray po ni arriba dal animal, kabar mga bagam jamon po ni arriba. Subir sobre la avenida, tiene visita atrás a kami a peor pasi de noche, mo chitan ko sa tananot, sabi lang si pagkilay solusyon ko nito kanamo laki. Nalakip sab sa gibahaan ang mga kadalanan sa maong lugar. Sa tala sa Barangay Council sa Bolong, miabot sa 116 ka mga magbanay o 427 ka mga individual, gikan sa 116 sab ka mga kabalayan ang apektado sa pagbaha. Hinuon, walay naangol atol sa pagbaha. Namalik rasab ang ubang mga residente sa ilang panimalay, human mihubas ang tubig baha human ng halos 3 ka oras. Sumala sa Barangay Council, ang hinungdan sab sa mga pagbaha sa maong lugar, mao ang problema sa structural design sa gitukod nga dam irrigation sa suba. Gawas niini, ang mismong sapa nahimo sab nga catch basin sa 2 ka suba sa ubang barangay. Tamira kita unol problema cuando ya construí el dam, irrigation dam, tamira kita el problema structural design di suyo. Ya queda bien alto, no acá medyo ganita po ya queda bien alto. Por eso si tiene vez queda grande el agua, tambak plole, then tan overflow alin ng mga kaserías. Segundo, sabi to antes 2 ríos ligali ang de Sitio Mangga, ta compartise no el río. Ahora, ta queda lang si un río lang ta queda, kay un río ya queda le irrigation canal ya lang le, hindi na river. So tandasuk el agua ali. Hinuon ang maong problema gipahibalo na sa barangay ngadto sa lokal nga kagamhanan o ginapaabot na lang ang tubag kalabot niini. Sumala sa pag-asa ang pagdaot sa panahon sa syudad, epekto matud pa sa nasinating katag-katag nga pag-ulan o localized thunderstorms. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, gideklara na sa pag-asaga na humana ang habagat season. Pagpasabot sa ahensya nga sa mga nanglabay nga adlaw, mihinay na ang habagat o southwest monsoon dungan sa pagbag-o sa panahon. Namatik na nasab ang high pressure area sa East Asia nga tibaan sa pagkambyo sa wind system. Lauman nga sa musunod nga mga adlaw, hinay-hinay nga mamatikdan ang hangin nga gikan sa northeast o mas nailang hanging amihan. Sa karon pipila ka lugar sa nasod ang apektado sa low pressure area nga naa sa gilayong 305 kilometers sa norte nga bahin sa Puerto Princesa, Palawan. Hinuon ubos ang tsansa nga mahimong bagyo ang LPA. Ang laing LPA nga ana sa Eastern Visayas nahilis na og nadala sa trough o extension sa Super Typhoon Bolaven. Ang good news, ang Super Typhoon Bolaven palayo na sa PAR. Karong buntag, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao, Caraga ug Davao Region. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, pag-abot sa hapon, ulanon na ang ubang parte sa Mindanao. Posible ang heavy to intense rains sa pipila ka lugar nga maghatod og baha og landslide. Taga Gaza City, gisugat og airstrike ang ilang kabuntagon sa ikaunom nga adlaw nga sunod-sunod nga airstrike sa Israel. Padayon nga ginabombahan sa Israeli jets ang Gaza City sayo sa buntag niadtong Huwebes. Mga pagbusigad ang mipukaw sa taga Gaza City nga hatod sa ikaunom nga adlaw nga sunod-sunod nga airstrike sa Israel. Hinungdan nga mingaw ang kadalanan hasta ang mga patigayon ang giabandona na. Ang patay sa Gaza bisaka na sa 1,200 ug anaasab sa 5,600 ang samdan sumala sa Palestinian media. Samtang sa Israel ang miabot sab sa 1,200 ang patay ug anaa sa 2,700 ang samdan sumala sa military. Anaa kuno sa 340,000 sa Gaza's 2.3 million population ang apektado sa gyera
ug 65% niini ang mibakwit sa shelters o eskwelahan, sumala sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Ang retaliatory airstrike sa Israel gumikan sa gihimong surprise attack sa Hamas niadtong Sabado. Usa ka tugboat ang tulo ka semana na nga stranded sa Rio Negro River sa Brazil tungod sa grabing hulaw. Usa ka barko ug barge nga dunay kargang tulo ka trucks ug mga supplies ang stranded sulod sa tulo ka semana sa Rio Negro River sa Brazil. Humanihubas ang water level sa sapa nga epekto sa grabing hulaw nga nasinati karon sa Brazil. Matod sa kapitan sa barko nga si Junior Cesar, miadto sila sa Manaus, Brazil aron unta magkuha og supplies apan wala sila magdahom. Ngayon ani ang dangatan nga grabing pag-ubos sa tubig sa river. Ang Amazon region nagubos karon sa El Nino weather phenomenon. Ang maong hulaw ang naghatod usab og mass deaths sa mga isda ug dolphin. Apektado sab ang mga komunidad nga nagdepende sa river transport. Usa ka dentista kinsa dunay talagsaong sakit ang kakuhaan og inspirasyon kay taliwala sa iyang kondisyon, nagpadayon gihapon siya sa pagkabot sa iyang pangandoy. Ato siyang ilailahon sa report ni Jandy Esteban. I am Dr. Cristalline Covarrubias, a spinal AVM survivor, and I have club foot. Usa ka orthodontist si Dr. Crystal sulod na sa unom ka tuig. Apan una niya nakabot ang kalampusan, iyang gisugakod ang mga ang-ang sa pagsulay. 3 anyos pa lang si Dr. Crystal na diagnose na siya og talagsaong sakit nga mao ang arteriovenous malformation o wa maporma og tarong ug nang sawid ang mga ugat sa iyang spinal cord. Dili moubos sa napulo ka operasyon ang giagian ni Doc Crystal. Sumala niya, walay sama ang suporta nga gihatag sa iyang pamilya kaniya, labi na sa iyang mga ginikanan. So, mo to gi-encourage ko sa akong father, sa akong papa na mag-dentistry ka. Mutuo mi na tanang strength na ko gihatag gyud ni Lord sa akong kamot. We never treated her as different gyud. So, although there are a lot of judgmental eyes, bullying, but we have to stand up for her. Kining mga uwat daw marka sa iyang pakigbisog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Apan ang mas nagmarka kaniya, mao ang uwat sa mga sakit nga pamulong. I've been called names like Kimpang, Piang, and then napay hip-hop, kay kamurado ko hip-hop mulakaw, ingana gid ang mga bullying before. But then, siguro gihatagan ko strength ni God to accept everything. Nang hinaot si Doc Crystal nga mahunong na ang mga pagbugal-bugal sa isig kaingon. The first step good to everything is to accept and love yourself. Mo gyud na ang first step para madawat nimo ang mga struggles sa life. I also believe that God gives the hardest battles to His strongest soldiers. Usa lamang si Doc Cristalline sa mga nagpamatuod nga bisan unsa ang pagsulay, taliwala sa kalisod, kung mulaban lang og manikamot, makabot gyud ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, 73 days na lang, Pasko na! Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. Bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod.